Amen. Ang ating pong keepers, kagaya po ng ating pinag-aralan last time, ay makikita natin sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. Ang sinasabi po doon, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ulitin ko po, 2 Timothy chapter 3, verse 16, all Scripture, ang lahat ng kasulatan, ay kinasihan at magagamit sa pagtuturo, sa pagtutuwid, sa pagsasanay sa kabanalan. Purihin po ang Panginoon. Ngayong araw po mga kapatid, pag-usapan po natin how the Bible is organized. Paano po ba nabuo o paano po inayos yung atin pong Biblia. So kung kayo po ay may Biblia, salita ng Diyos, ang atin pong mga Bible ay may dalawang pangunahing bahagi or tinatawag nating main parts or main sections. Ito po yung una, yung lumang tipan or yung Old Testament, at yung ikalawa po ay yung tinatawag nating bagong tipan or New Testament. So ulitin ko po ulit, may dalawang pangunahing bahagi ang ating Biblia. Ang unang bahagi ay ang lumang tipan at ang ikalawang bahagi ay ang bagong tipan. Ang bawat bahagi po ay naglalaman ng iba't ibang uri ng literatura o yung tinatawag nating literary form or types of literature. Halimbawa po, sa unang bahagi po ng Bible, makita natin doon yung mga narrative o yung kwento, mga kasaysayan. Tapos yung pong mga batas. Marami rin pong bahagi ng Bible natin ay tula o poetry, propesiya, at syempre mga hula or yung tinatawag nating prophecy. So mga kapatid, ang lumang tipan ay binubuo po ng 39 na libro or 39 books. Samantalang ang bagong tipan ay binubuo po ng 27 books. So ito po ay tinatawag nating canon. Ibig sabihin, ito po yung mga listahan ng mga libro na atin pong tinatanggap bilang salita ng Diyos. So, ang term po natin doon mga kapatid ay canon. At sa atin pong Biblia, ang tinatanggap po natin na canon o yung talagang kinasihan ng Panginoon ay 66 na libro or 66 books. Okay, so ulitin nga natin. Ilan po sa Old Testament? Yes, 39. Sa New Testament naman po ay, very good, 27. So kung pagsasamahin natin yung dalawa, 39 plus 27 is equals to 66. So tayo po ay may 66 na libro na tinatanggap sa atin pong canon bilang bahagi ng Biblia, bilang bahagi ng salita ng Panginoon. Yung ating pong lumang tipan na binubuo ng 39 books, yung unang libro po, ang tawag doon ay ang aklat ng kautusan, the law. Okay, yung tinatawag dito mga aklat ni Moses, yung unang 5 libro mula po sa aklat ng Genesis hanggang sa aklat ng Deuteronomy or Deuteronomio. Okay, pagkatapos po nun, yung susunod na 12 libro ay tinawag po nating mga aklat ng kasaysayan o mga history books kung saan tinrace po yung development ng bansang Israel. Amen. So yun po yung history books. Yung sumunod naman ay mga poetry books. Simula po sa aklat ng Job, siyempre yung aklat ng awit, hanggang sa awit na Solomon o yung awit ng mga awit. Tapos po doon yung libro ng mga propeta, yung unang 5 ay tinawag po nating major prophets at yung huling 12 ay tinawag po nating mga minor prophets. So mula po kay Isaiah hanggang kay Daniel, ang tawag po natin doon ay major prophets, at mula po sa aklat ng Hosea hanggang sa aklat ni Malachi, which is ito po yung kahuli-hulihang aklat sa ating lumang tipan, ang tawag po natin doon ay minor prophets. So, all in all, meron tayong 39 books sa atin pong Old Testament. Samantala, sa atin pong New Testament, yung unang 4 na libro
Siyempre, ang tawag po natin dyan ay Gospels or mabuting balita. Diyan po nakatala yung buhay, paglilingkod, yung kamatayan at muling pagkabuhay ng atin pong Panginoong Hesus, yung kanyang ginawa, yung kanyang sakripisyo, yung kanyang pangangaral. Susunod po, yung aklat pangkasaysayan sa Bagong Tipan. Ito po yung aklat ng gawa na atin pong natapos ng basahin. Okay? I hope nakatapos po kayong basahin yung aklat ng gawa. So, yun po ay history. And then, susunod po na mga bahagi ay mga sulat. Yung mga unang sulat ay mga sulat ni Apostol Pablo. At yung po mga sumunod ay mga sulat po ng iba't ibang mga apostoles kagaya ni Pedro, ni Juan, at ni Jude. And then yung panghuling bahagi po, yung kahuli-hulang libro sa New Testament and kahuli-hulang libro sa atin pong Bible, ito po yung Book of Revelation o yung Apocalypse or Apocalypsis. So yun po yung overview, yun po yung panoramic view ng atin pong Bible mula po Genesis to Revelation. So kung tayo po yung magbabasa ng Bible, siyempre unang sasabihin po yung libro. Okay, halimbawa, John. Okay, tapos susunod pong babanggitin yung numero, yun po yung chapter o yung kabanata. Halimbawa, John chapter 3. Okay, John 3. And then yung huli pong numero na babanggitin, yun po yung verse o yung talata kung saan makikita yung passage na ating hinahanap. Halimbawa, John, ito yung libro, yung chapter 3, at saka yung verse ay 16. Kaya, John 3:16. Ibig sabihin, chapter 3, verse 16 ng aklat po ng Juan. Isa ho sa pinakamagandang passage sa buong Biblia. So, ganun po mga kapatid, inorganize ang ating Bible. May luma at may bagong tipan. May 39 sa lumang tipan at 27 na libro sa lumang tipan na bumubuo po sa 66 na libro sa ating Bible. At sa paghahanap po ng mga talata or ng mga passage sa Biblia, babanggitin pong una yung libro kung saan ito makikita kasi 66 books nga po yung buong Bible. Okay? And then yung pong kabanata and then saka po yung talata o sa matatandaan tawag na versikulo or talata or verse. Okay, so balikan po natin. Ang lumang tipan ay nagpapakilala o nagpapaliwanag kung paanong pinili ng Diyos yung kanyang bayan, no? Yung pambansang Israel, at kung paanong mula po sa kanila manggagaling yung Messiah, yung Kristo, yung Anointed One, yung hinihintay po nating tagapagligtas at Panginoon. Amen. Samantala, nakita ho natin sa pagbibigay ng iba't ibang mga utos, panuntunan, yung pagbuo ng bayang Israel mula sa kanilang pagkaalipin, naging isa po silang makapangyarihang bansa, isang kaharian, subalit dahil nga po sa kasalanan, ang kanila pong bansa'y nahati, nasakop ng mga dayuhan. Sila po'y ipinatapon ng Diyos, pinarusahan, subalit makalipas po ang ilang mga taon sila bumalik sa kanilang lupang pangako upang magpanibagong simula. At nakita po natin mga kapatid yung kwento ng kasaysayan ng bansang Israel, yung kanilang mga pakikipagsapalaran at yung patuloy na pagmamalasakit at pagkilos ng Diyos sa kanila hanggang sa nagtapos po ang lumang tipan. Ang bagong tipan naman po mga kapatid, makita natin dito yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang buhay, His life on earth, yung kanyang kamatayan dun sa krus at yung kanyang muling pagkabuhay. Amen. Makita po natin na binibigyan ng mas mahalagang o mas malaking bahagi yung pong mga events na may kinalaman sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Makita din po natin sa bagong tipan kung paano ipinanganak ang church o yung iglesia ng Panginoon noong araw po ng Pentecost. At yung pong mga sumunod ay mga sulat po na ipinadala ng mga lingkod ng Diyos na ginamit ng Panginoon upang sulatan po yung iba't ibang mga iglesia na may mga mabigat na kadahilanan. Yung iba naman ay pagpapasalamat at pagbati at pangungumusta sa mga iglesyang ito. So, halimbawa, yung aklat po ng Korinto ay tumatalakay sa iba't ibang mga concern or issue sa iglesia po ng Corinth. At syempre, nagtapos po ang ating bagong tipan sa
propesiya, yung po aklat ng Apocalypse or yung Revelation. At dito po natin makita yung maraming mga bagay na mangyayari pa sa inaharap na inihayag ng Diyos sa pamamagitan po ni Juan. At makita po natin na dito po nagtapos yung kabuuan po ng ating Biblia. So sa atin pong pagbabasa mga kapatid, tandaan natin muli, ang Biblia po ay salita ng Diyos. Ito po ay magagamit natin sa ating pamumuhay, pamantayan ng ating paniniwala at pamantayan ng ating pong pamumuhay at pag-uugali. Amen. So sa ating pong pagbabasa, patuloy tayong mapagpala ng salita ng Diyos. Patuloy po nating hanapin, saliksikin ang salita ng Diyos sapagkat sa salita ng Diyos tayo po ay magkakaroon ng buhay. Amen. The Word leads to the way, the truth, and the life. Amen. Glory to God. So muli po mga kapatid, read the Bible, and pray every day, and you will grow. God bless us all. God bless you. Amen. Amen.